Hello mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, simulan na natin! Mathematics 1, Quarter 1, Week 8. Pagkilala sa pagkakasunod-sunod ng mga bagay mula una o first hanggang ikasampu o 10th. Ano ang target ko? Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang nagagawa mo ang mga sumusunod. Una, pagkilala ng numerong ordinal o ordinal number simula una hanggang ikasampu o first hanggang 10th. Ikalawa, pagbasa ng numerong ordinal o ordinal number simula una hanggang ikasampu o first hanggang 10th. Ikatlo, pagsulat ng numerong ordinal o ordinal number simula una hanggang ikasampu o first hanggang 10th. Subukin natin, ano ako magaling? Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa bilang 1 hanggang 3, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Bilang 1, pang-ilan ang mansana sa larawan? Bilang 2, anong prutas ang nasa ikasampu na posisyon? Bilang 3, anong posisyon ang pinya? Bilang 4, paano isusulat ang pangatlong posisyon sa simbolo? Bilang 5, ano ang tamang basa sa 10th? Kung ang sagot mo ay tulad sa mga sumusunod, ikaw ay tama. Ano ang baliktanaw ko? A. Lagyan ng X ang mga bilang na hindi kasama sa pangkat. B. Ayusin ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Tingnan kung tama ang inyong sagot. Magaling! Ano ang gagawin ko? Basahin ang maikling kwento. May iba't ibang uri ng alagang hayop si Mang Karding sa malawak niyang lupain. Araw-araw niya itong pinapakain at inaalagaan. Isang umaga, habang siya ay naghahanda ng pagkain para sa kanyang mga alaga, hindi niya namalayang nakatakas na pala ang mga ito sa kanilang mga kulungan. Dali-dali niya itong hinuli lahat at ibinalik sa kanilang mga kulungan. Una niyang hinuli ang pagong, pangalawa ang kalabaw, pangatlo ang baboy, pang-apat ang kuneho at panlima ang kambing, pang-anim ang baka, pampito ay ang pusa, pangwalo ang aso, pansyam ang manok at ang pansampu ay ang bibe. Ngayon, sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Bilang 1, anong hayop ang unang nahuli ni Mang Karding? Tama, ang pagong. Bilang 2, pang-ilang huli ang kambing? Tama, panlima. Bilang 3, ano ang tawag sa bilang na ginamit sa ilalim ng bawat pangalan ng hayop? Ito ay tinatawag nating numerong ordinal o ordinal number. Bilang 4, ano ang dapat gawin sa mga alagang hayop? Tama, ang mga ito ay dapat alagaan. Bilang 5, paano mo maipakikita ang pagmamahal sa mga ito? Magaling!
Ano ang kahulugan? Paraan ng pagbasa at pagsulat ng ordinal number o numerong ordinal. Ang numerong ordinal ay nagsasabi ng posisyon ng isang bagay ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod mula kaliwa pa kanan. Ang bilang isa ay dinadagdagan ng ST at magiging first. Ang bilang dalawa ay dinadagdagan ng ND at magiging second. Ang bilang tatlo ay dinadagdagan ng RD at magiging third. Ang mga bilang 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 ay dinadagdagan ng TH. Ang mga ito ay magiging 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, at 10th. Sa pagsulat ng numerong ordinal sa simbolo, isinusulat ang bilang at ang huling dalawang titik. Tingnan ang chart. Sa ating chart, meron tayong simbolo at salita. Sa unang column, ang simbolo sa Ingles at sa pangatlong column, ang katumbas nito sa salita. Pansinin ang dalawang huling titik sa salita. Ito ang idinagdag sa bilang sa simbolo. Kapag binasa natin, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Sa ikalawang column, makikita natin ang simbolo sa Filipino. At sa pang-apat na column naman, ang katumbas nito sa salita. Sa simbolo, isinusulat natin ang katagang ika at ang bilang, maliban sa una. Sa salita naman ay ating idinadagdag ang pang, pan at pam sa unahan ng salitang bilang. Sa salitang 2 at 3 ay tinatanggal natin ang unang titik at ipinapalit ang pang, maliban sa una. Ating basahin, una, ikadalawa, pangalawa, ikatatlo, pangatlo, ikaapat, pang-apat, ikalima, panlima, ikaanim, pang-anim, ikapito, pampito, ikawalo, pangwalo, ikasyam, pansyam, ikasampu, pansampu. Ano pa ang gagawin ko? A. Sundan ang pinapagawa sa loob ng kahon. Lagyan ng X ang pangalawa, pang-apat, pang-anim at pansampu. Kulayan ng pula ang mansanas na nasa una, pangatlo, panlima at pangwalo. Kung ang iyong sagot ay tulad nito, ikaw ay tama. B. Basahin at isulat sa simbolo ang mga numerong ordinal. Ano ang natamo ko? Tandaan, ginagamit ang mga numerong ordinal upang ipakita ang posisyon o kinalalagyan ng isang bagay mula sa hanay ng mga bagay mula kaliwa pa kanan. Ang mga numerong ordinal ay ginagamitan ng mga simbolong ST, ND, RD, at TH o ang bilang ay kinakabitan ng huling dalawang titik. Ano ang kaya kong gawin? A. Kulayan ang bagay na tinutukoy sa bawat posisyon. Ang dalandan ang nasa unang pwesto at strawberry ang panghuli. Bilang 1, kulayan ng berde ang 4th na bagay. Bilang 2, kulayan ng dila ang pang-9th na bagay. Bilang 3, kulayan ng pink ang pang-6th na bagay. Bilang 4, kulayan ng asul ang pang-5th na bagay. Bilang 5,
Kulayan ng pula ang pang-third na bagay. Magaling! Tama ang iyong ginawa. B. Isulat sa salita at simbolo ang tamang posisyon ng bawat bagay na tinutukoy sa bawat bilang. Ang unang bilang ay aking gagawin at sa mga susunod na bilang ay ikaw naman. Upang masukat ang iyong natutunan sa ating aralin, sagutin ang kumusta na ang target ko? Piliin ang titik ng tamang sagot. Mahusay! Bilang iyong karagdagang gawain, i-click o i-type sa browser ang link na nasa iyong module at sagutin ang worksheet. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe!